Dumarami na po ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital at National Kidney and Transplant Institute o NKTI. At sa NKTI, inihanda na ang gym para gawing leptospirosis ward. Saksi, si Nico Wahe. Sa datos ng Department of Health, 569 ang mga bagong kaso ng leptospirosis ang naitala mula July 13 hanggang 31. Itinaas na rin ang alarma sa leptospirosis sa Quezon City, lalo't naabot ang epidemic threshold sa lungsod matapos magtala ng 43 bagong kaso mula July 24 hanggang July 30. 178 cases na ang naitala ngayong taon, mas mataas ng halos 23% kumpara sa naitala noong Enero hanggang July 30. 23 ang patay. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, 41 pasyente ang nasa leptospirosis ward. 37 rito na-admit kahapon lang. 14 sa mga pasyente edad 13 to 18 years old. Ang mga staff namin aming nire-rotate para magman po ng ward. Kung mauubos po yung bed, may nakahanda kaming cut beds. Pati po ang aming hemodialysis unit, nagsa-stock up na rin kami ng supply. Sa National Kidney and Transplant Institute, dumoble na kahapon ang bilang. Mula 10, ngayon 20 na. Hinahanda na ng NKTI ang kanilang gym para magamit na leptospirosis ward. Sabi ng NKTI, dahil may kapasidad na rin mag-dialysis sa mga DOH hospital, hindi na kailangang lahat ng pasyente i-refer sa NKTI. Nananawagan din kami na the DOH hospitals meron na ho silang kapasidad for hemodialysis. 1 week ago, nag-workshop na nga kami for them for peritoneal dialysis din. Not all patients need to come here. Paalala ng mga doktor, kung hindi maagapan ng leptospirosis, tatamaan ng bakterya ang bato, baga at atay. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.